inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Sir Joven, kita na namin yung presentation nyo. We can hear you loud and clear, and visible na rin sa part namin yung inyong presentation. So the virtual floor is yours, Sir Joven. Take it away. So maraming salamat po, Sir Rodel. Ayan, so ang ating pag-uusapan naman ngayon, no, yung ating pinaka-maikling title ng ating program. Ito yung Consolidation of Past Due Short-Term Member Loans with Condonation of Penalty. Pero ito po, no, ang pinaka-kilala po itong programa natin as Conso Loan. Ayan, so yung ating Conso Loan, syempre, may mga kailangan po natin tayong qualifications and coverage. Ayan. So para sa ating coverage, ito yung maaari pong makapag-apply, no? Ito po yung may mga past due loans na more than 3 months, no? Ito po yung ating salary loan, calamity loan, no? Yung ating pong emergency loan program, which is medyo matagal na po ito, no? Wala pa yata ako sa system po nito. And then yung mga nakalipas na loan restructuring program. Ayan, kasama po diyan, no, yung ating condonation program, no, previously, no, mga 2012 or 2015. Ang wala lang po dito or hindi lang po siya pwedeng may apply dito ay yung ating educational assistance loan program. Ayan. So nag-take effect itong ating programa noong October 4, 2022. So medyo matagal na. Marami na rin po tayong members na nag-apply dito. At syempre, for our application, no, syempre may mga eligibilities po tayo. Ayan. So unang-una, dapat meron tayong at least, no, yung past due loan. Matagal-tagal na. At ang pinaka number 1 dito, hindi dahil ito po ay hindi nyo nabayaran ng few months, no, 3 months or 5 months, ay mag-apply na kagad tayo. We'll check muna kung matagal na rin at malaki-laki na rin yung penalty, no, kasi malaking bagay po na mas maganda pa rin yung regular na ating pong pagbabayad sa loan. Pero just in case nga yung penalty ay malaki na, so you can apply sa ating pong Conso loan. Okay? And also, dapat wala pong final claim pa si member. No? Siyempre, hindi po yan pwede dahil nga, yun nga ay maaari namang i-apply once na sila ay nag-apply dun sa mga final claims po natin. So, if ever din, no, dapat po hindi na disqualified due to fraud committed against SSS. No? Siyempre, hindi po natin pinapayagan po na magamit, no, yung ating system sa mga ganitong katiwalian. Okay? And also, syempre, dapat merong active My.SSS account kasi doon po natin ina-apply, no, yung ating Conso loan. Hindi po siya sa branch. At ang kinagandahan po nito, 24/7 ay maaari kayong mag-apply, no? So kung halimbawa, after work, no, kaya sabihin natin weekend, pwede nyo pa rin may apply yung ating Conso loan, no? So anong maaari po ba nating maging sabihin natin ma-provide, no, sa ating programang ito, no? So ito po yung example. Just in case we have a certain loan, no, like yung salary loan and emergency loan, also we have a calamity loan. So ang gagawin po natin, pagsasama-samahin po yung ating mga loans, no? And then ang ating pong mga penalties ay ating pong ima-minus yan or ating pong ma-waive. Ayan. So ang babayaran na lang po natin ay yung ating principal at yung ating interest. So yung ating total na babayaran po ay pag-uusapan natin yan. Kailan po or paano po natin babayaran. So ibig sabihin medyo malaki yung ating matatanggal po pagdating sa ating penalty, no? So yung ating pong payment, we have yung one-time payment and yung ating pong installment basis. Yan. So sa ating pong one-time payment, no? So yung ating pong pagbabayad ay bibigyan po tayo ng 30 calendar days, no, from the receipt of the notice of approval ng ating consolidated loan program application. Kapag below 5,000 po ito, no, ay ito po ay automatic na one-time payment. Ayan. So ibig sabihin po ang pagbabayad po dito ay isang beses, isang resibo lang po. Hindi pwedeng halimbawa ang inyong sahod ay kinsenas katapusan, no? Babayaran yung kalahati ng kinsenas and then katapusan yung isa, hindi po. So one receipt lang po ito. Okay? So for example, halimbawa one-time payment ang ating babayaran, no? So halimbawa meron po tayong loans na nasa
40,000+ na, no? So ang gagawin po natin, no, ay pagbabayarin po tayo dun sa equivalent na consolidated loan po natin. So ang ating penalty na 10,512, yun po ang mako-condone once na binayaran natin yung remaining balance po natin na 31,000 within that particular period. Yan. So ganun po siya. So mabilis na nako-condone, mabilis na natatanggal yung ating pong penalty. So 100% po kagad siya. Okay? So ibig sabihin, mas madali po nating magagawan pa ng paraan yung iba pang mga loans po natin if ever man, o kaya mas mabibigyan panahon pa natin yung iba nating mga dapat na bigyang pansin din. Okay? So next naman natin yung ating installment, no? So yung installment, ibig sabihin naman dito, babayaran natin, no, in few months, no, or few years yung ating pong consolidated loan na matitira. Pero kailangan po natin magbayad ng ating down payment, no. So ang ating down payment, no, at least 10% ang ating babayaran up to 90% po. And then the remaining balance, yun na po yung pag-uusapan natin. So it's either 6 months, no, up to 60 months po yung ating pagbabayad dyan. So dito ang titignan po natin, syempre, yung ating remaining balance after natin magbayad ng ating pong down payment. Ayan. So dito sa sample po natin, no, meron tayong more than 41,000 na loan balance, no. It includes yung ating pong penalty. Okay? So dun sa ating pong consolidated loan, no, ang gagawin po ay i-minus kagad yung ating penalty muna, and then 10% of the consolidated loan, yun yung ating babayaran. Okay? So once na nagbayaran na natin yung ating pong 10%, no, ng ating down payment, no, the remaining 27,000 dun sa 30,000 na natitira, pwede nyo pong isipin na kung hanggang kailan nyo babayaran ito. So pwedeng 12 months, 24 months, 36 months, or depende dun sa loan balance po natin. Okay? So dito sa example po natin, we have yung ating 27,000 na payable siya within 24 months. Ayan. So yun po yung pag-uusapan po natin kung kailan nyo po babayaran. So dito, ang ating pong monthly amortization, no, ay 1,256, no, na ang amortization period niya is from January 2023 to December 2024. So sa ngayon, ang na-condone po ay 1,051. So kapag halimbawa tumaas yung pagbabayad po natin, no, so bumaba yung loan balance natin, so bababa rin yung ating condonable amount. Pero magdedepende na po yan dun sa amount na ating pong nabayaran na. So ibig sabihin po, mas maganda rin po ito kung meron po tayong chance, no? Hindi naman na natin mabayaran in full, no? Pero taasan natin yung ating pong down payment para po yung ating pong magiging monthly amortization mas mababa na po siya, at isa pa mas mataas na yung pwedeng ma-waive, no, na penalty po. So yun po yung kinagandahan. Ngayon, just in case, no, ang pagbabayad po natin, basta 10,000, no, or 5,000, 6 months po ang ating pong maximum term po dyan. Kapag halimbawa nasa 72,000 pataas naman po, 60 months or 5 years yung ating pong pagbabayad. If ever po, no, nangyari, nagbayad po kayo ng down payment and then ang pinag-usapan ay 24 months. Pero after few months, no, sabihin natin isa't kalahating taon pa lang, no, ay gusto niyang i-fully pay, no, ang ating pong loan balance. Okay lang din po 'yun. Okay? Wala pong problema doon. Kung halimbawa, i-doblehin nyo din yung inyong monthly amortization, wala pong problema kasi ang pinagbabasihan po natin ay yung diminishing principal loan balance. Ngayon, dito po ang ating pong tinitingnan, syempre yung consolidated loan balance po natin. Kapag halimbawa po naman na kayo ay sabihin na natin, ang pinag-usapan po natin ay 24 months, no? So payable siya for 24 months, pero umabot na yung 24 months, mayroon pang existing loan balance po kayo. Ibig sabihin, hindi po kayo religiously nakapagbayad monthly. So, ang mangyayari po, no, magkakaroon ng additional interest and penalty po siya. Okay? So, yun po yung ating pong pag-uusapan na. Ngayon, kung halimbawa po sa interest and penalty, no, we have 10% per annum and 1% per month, no, na ating pong sinusunod, no, between the interest and penalty. Ayan. So
mas maganda po kung halimbawa po na tayo po ay nag-apply na rito, no? Ang gawin po natin talagang make sure na binabayaran po natin lahat ito. Kung halimbawa po kasi no, dun sa ating pong renewal na ng loan, ang mangyayari po kasi malaking bagay yung ating pong payment, no? So if ever tayo po ay nakapag fully paid na dun sa ating pong loan balance, mas mabilis ang ating loan renewal, no? Kung hindi po tayo napunta dun sa more than 3 months na hindi pagbabayad, so ibig sabihin maganda yung ating payment. So 3 months lang maaari na kayo makapag-renew ng loan. Okay? Kung halimbawa more than 3 months po hindi nyo nabayaran yan or masasabi natin na defaulted loan na po ito, no? So ang ating pong loan renewal ay 2 years pa. Okay? Yan. So masasabi natin na loan default po ito if no ang ating pong pagbabayad no or failure to pay in full the agreed down payment within the approved period, yan, masasabi po yan. Halimbawa, ang sinabi nyo is 20%, pero 10% lang ang nabayaran, no? So, yun, isa na rin po yun. And then, non-payment of obligation equivalent to more than 6 accumulated monthly amortization. So, ibig sabihin, nag-usap tayo na 24 months ang ating pagbabayad, and then, after a few months, nagbayad kayo, pero after that, sabihin natin 2 to 3 months, hindi na uli kayo nagbayad, no? So, ibig sabihin po, umabot na more than 6 months. Ayan, defaulted loan na po siya. And then, isa pa, no? Failure to pay in full the approved installment plan within the approved term po natin. Ayan, so yun po yung sinasabi natin. Kapag halimbawa, may term po tayong pinag-usapan, yun, susundin po natin yan. Okay, so kung hindi man, magiging loan default po ito or defaulted loan. Ayan. Isa pa, no, commission of any fraudulent acts, no, or violation of any regulations and guidelines against the Social Security. Ayan. So kapag halimbawa po na nagkaroon po ng mga ganitong pagkakataon, no, so ang mangyayari po dun sa mga defaulted loan, so ang mangyayari po dyan, due and demandable na siya and must be paid in full without need for demand or notice. Ayan. So, mas maganda po kung halimbawa na in-apply natin, no, yung ating pong loan, no, nag-console loan po tayo ng sabi natin full payment and then afterwards, no, sabi natin, ay, parang hindi ko kayang bayaran to ng one-time payment lang. Hintayin lang po natin na mag-due yung 30-day period, no? So kapag halimbawa nag-due na yung 30-day period na yon, no? Kusa po siya na magka-cancel. So kapag halimbawa na-cancel na po siya, you can still apply para sa ating console loan. And then i-click naman or maging option naman po natin yung installment. Okay? Ayan. So kapag halimbawa ganun naman na po, gawin po natin, no? Hindi ulit na bayaran, mag-apply lang po ulit tayo ng bago. Pero ibig sabihin po nun, no, kapag halimbawa hindi na natin natupad yung ating pong sinasabi dun sa pinag-usapan po natin na amortization period at yung payment terms, no? So defaulted loan na po siya. Okay? Ayan. So isa pa, no? Yung in the event of default, the outstanding balance, no, of the consolidated loan composed of unpaid principal and interest shall be collected from the member borrowers, no, through the deduction from any benefit that will be due to him or her, no, or to the beneficiaries. Ayan. So if ever man, ito po ay hindi na talaga totally mabayaran, no, before po tayo makakuha ng mga final claim, no, or any short-term, sabihin natin mga short-term na mga benefit, yan, ibabawas po siya kapag defaulted loan po siya under dun sa consolidated loan program po natin. Okay? And any remaining unpaid balance of the defaulted consolidated loan shall continue to accrue, no, with applicable interest and penalties until fully paid po tayo. So, ang pinakamaganda po dito, just in case, total meron naman po tayong will na, no? Free will po tayo na gamitin yung pagkakataon na to para malaman po natin hanggang kailan ba natin babayaran, no? And isa pa, responsibility po kasi natin, no, ay yung pagbabayad dun sa mga loan po natin. Binigyan lang po din tayo ng magandang pagkakataon na mabawasan through the console loan po natin para ma-waive po yung mga penalties po na ito. So as much as possible, no, gawin po natin yung paraan po natin na mapapagaan, no, yung ating pagbabayad sa ating loan po.
Okay? So, alam na natin yung mga conditions, no, kung paano yung pagbabayad, kung halimbawa po na ano yung makukuha nating benefits pagdating dito sa pag-apply ng console loan. So, paano naman po ba yung process ng ating application? Okay? So, pag-uusapan din po natin 'yan. Tulad ng sinabi ko kanina, yung ating application ay online po. Okay, so you need to log in your my.sss account. So once na log in, just go dun sa ating services, dun sa ating loan rudders, and then i-click yung short-term member loan with condonation of penalty program. Okay? So ipapakita po yung mga option, no? Yung preferred term, if ever man, ano po ba yung gusto nyo? So may one-time payment and then yung installment po natin. Okay? So halimbawa, ang pinili po muna natin yung ating one-time payment. So ipapakita kagad, no? Kung halimbawa, magkano ang dapat yung bayaran at magkano po yung ating makakondone na penalty. Okay? So dito ipapakita rin kung hanggang kailan po natin, no, babayaran or yung due date ng ating pagbabayad po. Ayan. So if ever po na napili na po natin at okay naman sa atin yung ating pong one-time payment, no, just click yung proceed na lang po tayo. Ayan. Okay? So if ever naman, no, willing naman po tayo magbayad, no, pero ang atin po naman gagamitin ay yung ating pong installment, no? Yan. Sa installment naman po, ipapakita rin po dito kung halimbawa po, ano po yung ating pong mga terms na pag-uusapan. Ayan. So dito po, dun sa ating pong installment term, no? Ang ating pong titingnan kung halimbawa po, kung ilang percentage din yung ating preferred para sa down payment. So it's either 10% up to 90%, no? Yung ating pong babayaran dun sa ating consolidated loan. Okay? So dito ipapakita rin kung magkano yung remaining po natin, no? Kung kailan po natin mababayaran yung first amortization, no? And then kailan po yung last amortization din po natin, and kung halimbawa po, no, magkano yung na-condone nating penalty base dun sa binayaran po nating down payment. Okay? So kung halimbawa po wala naman tayong problema dyan, just click I agree to the console loan program po natin and then click proceed po tayo. So once na okay na, if ever, no, nagkaroon na po tayo ng mga preferred term, just click OK. Ayan, so ipapakita na, no, kung ilang months po natin babayaran. Ayan. So once na okay na tayo ulit dyan, no, just click I agree and then proceed po tayo. Ayan, i-confirm lang po natin yung ating pong pinag-usapan. So as much as possible, no, although we are not aware na pwede naman nating balik-balikan, no, mas maganda i-picturean o kaya screenshot po itong part po na ito ng terms and condition para hindi po tayo mawala dun sa ating pong idea or information on how to pay with our console loan program. Okay? So kapag okay naman po yun dyan, nabasa na natin or nasave na natin, no, just click proceed po tayo. Okay? And then yung notice of approval po, no, ay papakita rin po sa inyo. Ayan, so just click yung ating pong submit button, ipapakita na po dyan yung ating pong disclosure statement, no? And then once na okay naman na tayo, just click submit and yes. Okay? Ayan. So you will receive a notification po through your email at dun sa ating pong online account po. Ayan. Okay? So with that ends our presentation sa ating pong console loan. So hopefully, no, kahit sa maiksing panahon ay nagkaroon po tayo ng mga informasyon about dun sa ating consolidated loan program. Ayan. So bago po natin sagutin yung ating mga katanungan, I'll just turn back yung ating pong virtual floor para sa ating pong mga facilitator. Ma'am Abby, Sir Rodel. Ayan. So maraming salamat Sir Joven sa very detailed din na pagpapaliwanag sa ating third topic, yung ating SSS Consolidation of Past Due Short-Term Member Loans with Condonation of Penalty Program or the SSS Console Loan. Now, bago tayo tumako sa ating question and answer na part, no? Ito lang po, nice lang po namin ibahagi sa inyo, no? Sa lahat po ng mga ka-eskwela natin na mayroong UMID cards na issued within the last 10 years. Alam niyo po ba na may option po kayo to upgrade it to UMID ATM Pay Card? So kung naririnig po ninyo yung pag-enroll ng disbursement account,
'di ba po? Pagka meron po kayong UMID ATM-Pay card ay hindi niyo na po kailangan pang i-enroll, okay? So, ayan po 'no, makikita niyo po, under services when you log into your my.sss account, ayan po, makikita niyo po do'n yung inyong, yung consent 'no, na kailangan niyo pong i-tick or i-check 'no, for the Union Bank to collect data. 'No, para po ma-upgrade na yang inyong mga UMID cards na na-issue within the last 10 years. Okay, so I guess ready na yung ating speaker to answer some of the questions. Ayan. Okay, so tingnan natin 'no, yung unang katanungan. Alam niyo po mga ka-eskwela, gina-gather namin yung usual 'no, na concerns or questions din na pumapasok dito sa ating chat facility per topic. So, para nang sa gano'n, sa isang sagot ng ating speaker, marinig po ng mga may kaparehong concern. So, first question from Elaine. I have accidentally applied for a console loan. Can I still cancel it? Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Abby. Ma'am Elaine, ayan. Buti na lang dun sa console loan po kayo na aksidente, hindi sa pagmamahal sa ibang tao. Ayan. 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 So to make things lighter lang po. No? So if ever po, parang nangyari, nagkaroon lang po kayo ng idea, nagkaroon lang po kayo ng pagkakataon na, ano kaya to? Parang na-excite lang kayo or na-curious, no? Pwede rin naman po, hintayin lang po natin na mag-due date, no? Yung inyong application, no? So if ever man, pwede yung hindi naman to bayaran, and then pwede rin naman po, if ever, pwede nyo i-cancel just in case, no? If ever po, ang napili naman natin ay installment basis, no? Ang gawin po natin, if ever talagang hindi kayo mag-a-apply dito, no? So ang gawin po natin, i-click na lang ulit yung ating application, and then we will pay yung ating pong amount, no, or rather i-click yung ating pong full payment, and then hayaan na lang mag-due date ng 30 days, and then after that pwede naman na po nating hindi pansinin. Pero just in case nga, kailanganin nyo rin din talaga, no, para lamang to dun sa mga may penalty po na medyo malalaki. Ayan. Ma'am Abby? Alright, salamat Sir Joven. Now for our next question. Tignan natin galing kay Anonymous. Sayang 'no, hindi natin nagi-greet yung mga ka-eskwela na nagtatanong kapag anonymous lang. Well, anyway, thank you for this question. Kung sino man nagpadala nito. I've paid the 10% advance already. How to generate the multi-payment or the monthly payment reference number of my console loan balance? Kasi po ang lumalabas is yung total 1-year balance pa rin po. So if ever po, no, yung halimbawa 10% na nabayaran na po natin. And then tayo po, no, ay under employment. So yung ating pong pag-generate ng ating pong PRN ay coming from the employer na. Pero kung halimbawa babayaran nyo to individual or voluntary, no. So ang mangyayari po, no, ay mag-generate lang po tayo ng ating pong console loan, no, payment every month. Ngayon kung halimbawa lumalabas pa rin yung total na 1-year balance, kasi po ang mangyayari po diyan ay hindi pa naman totally bayad yung inyong loan. Kaya makikita pa rin po ito. Ayan. Ma'am Abby? Alright, for our third question, Sir Joven. Okay, so paano po pag natapos ko na yung condonation ko pero pag-check ko po may salary loan pa rin ako? Ano pong pwedeng gawin kapag ganito, Sir Joven? So if ever po na ganito pa rin, no, na pagkatapos ng bayaran yung ating mga loans, lalo sa console loan, tapos may balance pa rin, no, makipag-coordinate po sa ating pong mag-branches or mag-email sa usaptayo@sss.gov.ph, no. So dun sa mga mag-a-apply pa lang, no, pumunta sa online account. Kapag mag-create naman ng PRN, pumunta lang dun sa ating services, and then or rather sa PRN or payment reference number na loan po natin, no, i-click po yung ating pong console loan. Pero kung halimbawa talaga wala pa rin at lumalabas pa rin yung loan balance, yan, i-coordinate na po sa ating branches or sa Usap Tayo portal po. Ayan, so I hope nabigyan linaw, no, kung sino man po yung nagpadala ng concern na ito ay nabigyan linaw na. Parang pa-close po natin yan yung ano po na yan.
Sagot ng ating speaker. So tingnan naman natin tayo. I believe this is second to the last question na from Anonymous again. Ilang beses ho pwedeng mag-apply ng condonation? Hindi ho kasi nag-materialize yung unang condonation due to lack of funds. Actually po, ito maganda, no? Dahil wala po tayong deadline pa para dun sa ating application. And anytime naman na tayo po ay magbagong isip, no? Or halimbawa, nangailangan talaga and then di mamimit yung ating pong payment terms para dun sa ating conso loan, you can still apply, no? Para sa ating pong consolidated loan program. Ayan. So wala po tayong deadline and wala po tayong number of application po. Ayan. Ayan. So, salamat po, Sir Joven. Now, we are down to our last question from Marizon. Can the employer apply condonation on behalf of the employee? Ayan, ang maganda po dito, no, sa ating pong conso loan, actually, individual po siya, no. Kung halimbawa, ang employer po mag-a-apply para sa inyo, so ang gagawin lang po niyan ay magiging consent lang po para dun sa payment nung conso loan po natin. Ibig sabihin yung installment lang. Pero yung mismong application, member account po ito. Ayan, member account po ang ating gagamitin. So, i-advise nyo na lang po yung inyong employee na mag-apply sa kanilang conso loan and then i-click yung or piliin yung installment basis para si employer naman ang magre-report na para sa kanyang payment ng conso loan. Ayan. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago. Express